Let review new curriculum for Filipino major, Part 3A 50 actual let questions with rationale. This is JM Pedagogical Blog Review. Direction: you may get your note to answer and to record your score. There's a timer for each question. You are free to pause the video if the given time is limited for you. Do not hesitate to finish this video, for you are the next licensed professional teacher. Okay, let's get started. Say langkapan. Hindi ito uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sa halip ito ay uri ng pangungusap ayon sa kayarian o estruktura. Tumutukoy ito sa pangungusap na binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. C. Maaring pagtakpan ng kagandahan ng isang kataksilan. Ang linyang na ang paglililoy nasa kagandahan ay nagpapahiwatig na ang panlabas na anyo ay maaaring gamitin upang itago ang masamang intensyon o pagtataksil. C. Balbal. Ang yosi ay isang salitang balbal para sa sigarilyo. Ito ay karaniwang ginagamit sa lansangan o kabataan at itinuturing na pinakamababa sa antas ng wika. Si trahedya. Ang akda ay nagpapakita ng pagdurusa ng isang ina na tumatanggap ng bulaklak mula sa asawang nananakit sa kanya. Sa kabila ng pagmamahal, siya ay natatakot at nakakulong sa isang mapanirang relasyon. Ito ay malinaw na trahedya. De Pedro P. Paterno. Siya ang may akda ng Ninay, ang kauna-unahang nobelang panlipunan sa Kastila na isinulat ng isang Pilipino. Nailathala ito noong 1885 at tumatalakay sa kultura, damdamin at lipunang Pilipino sa panahon ng kolonyalismo. Baybayin. Ito ang katutubong sistema ng pagsulat ng mga Pilipino bago ang pananakop ng mga Kastila. Binubuo ito ng mga simbolo para sa patinig at katinig at ginagamit sa pag-ukit sa kawayan, dahon o balat ng punong kahoy. Ay biyag ni lamang. Ito ang pinakasikat na epiko ng mga Ilocano.
Isinulat ito sa Ilocano at itinuturing na isa sa mga pinakamatandang epikong bayan sa Pilipinas. Tampok dito ang kabayanihan ni Lamang, isang mandirigmang may pambihirang lakas at kakayahan. Di mapanuring pakikinig. Ito ang uri ng pakikinig kung saan ang tagapakinig ay masusing nag-aanalisa ng impormasyon, nag-iisip ng kritikal at humihingi ng ebidensya o patunay. Eksaktong tumutugma sa ginagawa ni Kikoy. Bis pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang saknong ay hango sa tulang ito na isinulat ni Andres Bonifacio. Binibigyang diin nito ang kadakilaan ng pag-ibig sa sariling bayan higit sa anumang uri ng pag-ibig. Si ellipsis. Ito ang bantas na binubuo ng tatlong sunod-sunod na tuldok. Ginagamit ito upang ipakita na may mga bahagi ng talata o pahayag na hindi isinama o sinipi. Di ipinadala. Ito ang tamang pandiwa sa tanong. Tumutukoy sa bagay na ipinaabot o ipinadala sa pamamagitan ng iba, gaya ni Jose na lumipad patungong US. Programa. May cluster sa unang pantig, Pro-Psych PR, at ikalawang pantig, GRA, GR. Ang PR at GR ay mga katinig na magkasunod sa isang pantig, kaya ito ay isang cluster. Ito ang pinakamabisang estratehiya dahil pinagsasama nito ang pag-unawa, paglalapat, pagkamalikhain at komunikasyon. Nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon ang mag-aaral sa kwento sa pamamagitan ng aktibong pagganap at pag-uugnay sa sariling karanasan. Nuestra Señora del Rosario. Ito ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1602, matapos ang doktrina Kristiyana noong 1593. Isinulat ito ni Padre Francisco Blancas de San Jose, isang Dominikong praile, at tumatalakay sa mga panrelihiyong aral na nauugnay sa mahal na Birheng Maria. B. Editorial. Ito ang bahagi ng pahayagan na nagpapahayag ng opinyon ng buong patnugutan hinggil sa isang napapanahong isyu.
Karaniwan itong isinulat ng editor or editorial board at hindi nilalagyan ng pangalan ng may akda. Si karaniwan. Ang pangungusap na mayaman ang Pilipinas, sadyang talamak lamang ang korupsyon ay nasa karaniwang ayos dahil nauuna ang panaguri. Be colloquial. Ang kolokyal ay mga salitang impormal na nailikha sa pamamagitan ng pagpapaikli o pagsasama-sama ng mga salita at kalaunan ay nagkaroon ng sariling kahulugan sa pang-araw-araw na gamit. Halimbawa, meron mula sa mayroon, nasan mula sa nasaan, musta mula sa kumusta. Chi referensyal. Ang mga gawaing talakayan, pag-uulat, pagtatanong at lecture ay karaniwang bahagi ng formal at akademikong diskurso sa loob ng klase. Ang layunin ng mga ito ay maglahad, magpaliwanag o magbahagi ng impormasyon, kaya ito ay tumutugma sa tungkulin ng wika na referensyal. Magising sa katotohanan. Ang pariralang magdilat na mata ay isang idiomatikong pahayag na hindi literal na nangangahulugang idilat ang mata, kundi magising sa katotohanan, maging mulat o mamulat sa mga nangyayari sa paligid. Si wika. Ang wika ay ang instrumento ng komunikasyon na ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan, ugnayan at pagpapalitan ng kaisipan. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating damdamin, ideya, saloobin at impormasyon sa iba. D-matching type. Ang matching type ay ang pinakaangkop at karaniwang ginagamit na paraan sa pagsusulit ng sanhi at bunga dahil nakapagpapakita ito ng ugnayan sa pagitan ng dalawang magkakambal na ideya, ang sanhi at ang bunga. Si talastasan. Ang talastasan ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalitan ng kaisipan, opinyon o salaysay sa pamamagitan ng wika, simbolo o sagisag. Ito ay isang interaktibong komunikasyon kung saan may tagapagsalita at tagapakinig na parehong aktibong kalahok. Hindi ito mabisang simulain.
Ang tamang prinsipyo ay mula sa madali patungo sa mahirap upang unti-unting mapaunlad ang kasanayan. Di kompetensi sa pagkatuto. Ang kompetensi sa pagkatuto ay tumutukoy sa mga tiyak na kasanayan, kaalaman, at pag-unawa na inaasahang matamo ng mga mag-aaral sa bawat asignatura at baitang. Ito ang pinagkukunan ng guro sa pagpaplano ng aralin, pagtuturo, at pagsusuri ng pagkatuto. Ortografiya. Ang ortografiya ay sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng wastong baybay, spelling, at pagsulat ng mga salita. Kabilang dito ang mga tuntunin sa paggamit ng mga titik, tuldik, at bantas upang maging tama at malinaw ang anyo ng wika sa pasulat na anyo. Sibanghay ng pagtuturo. Ito ay detalyadong plano na naglalaman ng layunin, paksang aralin, kagamitan, at hakbang sa pagtuturo upang matamo ang nais na resulta. Di maragsa. Katangian ng maragsa, may impit na tunog sa dulo, glottal stop, may diin sa huling pantig, may tuldik na pakupya, po, binibigkas ng mabilis at may biglang paghinto. Halimbawa, dukha, daga. Si teoryang top-down. Ang teoryang top-down sa pagbasa ay nakatuon sa mambabasa bilang aktibong kalahok sa proseso. Sa pananaw na ito, ang dating kaalaman, karanasan at kakayahan sa wika ng mambabasa ay ginagamit upang maunawaan ang binabasa, hindi lamang umaasa sa teksto, kundi pinoproseso ito batay sa sariling interpretasyon at inaasahang kahulugan. The workbook. Ang workbook ay aklat na kasama o kaugnay ng textbook na naglalaman ng mga gawaing pagsasanay, pagsagot at aplikasyon ng mga aralin. Ginagamit ito ng guro upang palalimin ang pag-unawa ng mag-aaral sa aralin, magbigay ng mga ehersisyo, pagsusulit at aktibidad, karaniwang nakaayos ayon sa mga paksa sa textbook. Si din. B. Ama ng balarilang Pilipino.
Si Lope K. Santos ay tinaguriang ama ng balarilang Pilipino dahil siya ang kauna-unahang sumulat ng balarila ng wikang pambansa noong 1940 na nakabatay sa wikang Tagalog. Ang kanyang akda ay naging batayan ng gramatika ng wikang pambansa at ginamit sa mga paaralan bilang gabay sa wastong paggamit ng wika. B. Round Robin. Isang tradisyonal na gawain sa pagbabasa kung saan ang mga individual na mag-aaral ay tinatawagan na magbasa ng isang maliit na bahagi ng isang teksto ng malakas sa klase at pagkatapos ay tumawag ng isang bagong mambabasa. B. Maayos na pagpapalugit. Sa komunikasyong pasulat, mahalaga ang maayos na pagpapaluguit o paggamit ng tamang bantas, espasyo at daloy ng ideya upang maging malinaw at epektibo ang mensahe. Hindi kailangan ang pisikal na kilos o pandinig gaya ng boses o kumpas ng kamay. B. Community environment. Ang community environment ay tumutukoy sa aktual na kapaligiran ng pamayanan kung saan diretsyong nakikita ng mag-aaral ang mga suliranin ng lipunan tulad ng kahirapan, polusyon o kakulangan sa serbisyo. Sa pamamagitan ng pakikisalamuha at obserbasyon, nagiging mas makabuluhan ang pagkatotoo dahil nakikita mismo ng mag-aaral ang konteksto ng mga isyung panlipunan. B. Patakaran. Ang salitang 12 ay tumutukoy sa tiyak na dami ng tsokolate na natanggap. Ito ay isang pang-uring pamilang na patakaran dahil nagsasaad ito ng bilang o dami ng bagay, nagsasaad ng tiyak na bilang gaya ng 1, 2, 12. B. Anak bayan. Ang anak bayan ang kilalang sagisag na panulat ni Andres Bonifacio, lalo na sa kanyang mga sulatin sa kalayaan, ang pahayagan ng katipunan. Bukod sa anak bayan, ginamit din ni Bonifacio ang mga sagisag tulad ng Agapito Bagumbayan, May Pag-asa at Magdiwang sa iba't ibang sulatin at dokumento ng katipunan. D. Inner group. Inner struktura ng fishbowl technique. Inner group. Ito ang mga mag-aaral na nasa loob ng fishbowl. Ito ang mga mag-aaral na nasa loob ng fishbowl sa talakayan o gawain. Sila ang aktibong nakikilahok sa talakayan o gawain habang pinagmamasdan ng iba. Ito naman ang mga mag-aaral na nasa labas ng bilog. Ito naman ang mga mag-aaral na nasa labas ng bilog. Sila ay nagbibigay ng puna, nagsusuri, reaksyon, at nagbibigay ng puna o reaksyon pagkatapos ng talakayan. Sarai, group mapping activity.
Ang estratehiyang ginamit ni Ginang Kapin ay Group Mapping Activity, GMA, dahil pinangkat ang klase upang bumuo ng mapa ng konsepto batay sa kanilang binasang kwento. Sa GMA, ang mga mag-aaral ay nakikipagtulungan sa grupo upang iproseso ang impormasyon at ipakita ang ugnayan ng mga ideya sa pamamagitan ng graphic organizers tulad ng concept maps. Si Duplo. Ang linyang tuloy ang may baon, ang walay sa silong ay karaniwang matatagpuan sa duplo, isang tradisyonal na larong patula na isinasagawa sa mga lamay sa patay. Sa duplo, may mga tagapagsalita o manunula na gumagamit ng matalinghagang pananalita, salawikain at palaisipan upang magpatawa, magtanggol o magparatang sa paraang masining. Ang linyang ito ay panimulang biro o paalala sa mga kalahok na magdala ng ambag o baon sa pagtitipon, isang kaugalian sa mga duplo. B. Think, Pair, Share. Tatlong hakbang, think. Nag-iisip ang bawat mag-aaral ng isahan tungkol sa suliranin o paksa. Pair. Nakikipag-usap sa kapareha upang talakayin ang kanilang ideya. Share. Ibinabahagi sa buong klase ang napag-usapan. B. Diego Laura. Sagisag panulat ito ni Graciano Lopez Jaena, hindi ni Marcelo H. del Pilar. Ilan sa mga sagisag panulat ni Marcelo H. del Pilar: Plaridel, Siling Labuyo, Dolores Manapat, Kupang, Piping Dilat, at Maytiyaga. B. Instrumental. Ang instrumental motivation ay tumutukoy sa paggamit ng wika bilang kasangkapan upang makamit ang praktikal na layunin tulad ng pagkakaroon ng trabaho, mataas na sweldo o pag-unlad sa karera. D. Malaya. Ang malayang pagsulat ay isang simulain sa pagtuturo ng pagsulat na may komunikatibong tunguhin dahil pinahihintulutan ang mag-aaral na magpahayag ng sariling ideya, damdamin at karanasan sa paraang natural at makabuluhan. Layunin nitong makipag-ugnayan sa mambabasa, kaya't ito ay malinaw na komunikatibo. D. Kabilaan. Kapag ang panlapi ay sabay na nasa unahan at hulihan, ito ay tinatawag na kabilaan. D. Masalimot na kawil ng mga pangyayari. Ang mabuting pagsasalaysay ay dapat malinaw, organisado at madaling sundan.
Bagamat mahalaga ang kawil ng mga pangyayari, ang masalimuot o magulo na daloy ay hindi ka nais-nais sapagkat maaaring malito ang mambabasa o makinig. Magkatulad. Ang pangungusap na kasing ganda ni Teresita ang nanalong binibining San Luis ay nagpapakita ng paghahambing na magkatulad gamit ang panlaping kasing na nangangahulugang pantay o pareho ang antas ng katangian, sa kasong ito, ang ganda. Di Ramon Magsaysay. Ang proklamasyon bilog year 118 na nilagdaan ni Pangji Ramon Magsaysay noong 1955 ang nagtatadhana ng paglilipat ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula Marso 20 minabi Abril 4 patungong Agosto 13, 19. Layunin ng paglilipat na ipagdiwang ang kaarawan ni Manuel Quezon, Agosto 19, na kinikilala bilang ama ng wikang pambansa. Di satiriko. Ang satiriko ay uri ng banghay o akdang pampanitikan na gumagamit ng panunuya, pamumuna o pangungutya sa mga suliranin ng lipunan tulad ng katiwalian, kahangalan o maling gawin ng tao. Layunin nitong magmulat, magpatawa at magbigay babala sa pamamagitan ng masining na kritisismo. Arbitraryo. Ayon kay Dr. H.A. Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga kasapi ng isang kultura. Ang salitang arbitraryo ay nangangahulugang napagkasunduan ng isang lahi o komunidad upang magkaroon ng kahulugan ang mga salita. How many correct answers did you get in this review? You may share it on the comment box. I hope you got a passing score and you learn as well. Good luck Let Passers and Top Notcher, claim it. Congratulations to the March 2025 Let Passer. Congratulations teachers on passing the board exams. Your hard work and dedication have paid off. This achievement is just the beginning of a bright future ahead. Wishing you continued success in all your endeavors. The next video will appear on screen. Click it to watch, or you may choose the playlist for more related videos.